Pambansang Success Coach John Calov here. Thank you again, Teleradyo Servicio, for inviting me this, tatapos lang ng Pasko, and of course, pasalubong tayo ng 2024. Ayan. Ayan. So ngayon nga, no, kasi syempre, John, kapag dating ng ito pa New Year, talagang trending topic to sa mga, hindi lang sa Twitter, hindi lang sa X, kundi sa mga usap-usapan. New Year's resolution, di ba? New Year's resolution o yung gagawin mo sa 2024, very, very common ito, at least globally, no? Sa lahat ng klase ng kultura, lahat ng anyo ng tao. Pero paano nga ba natin magagawa itong mga gusto nating gawin? What is the first, or what are one of the first steps, John? Alright, so siguro unang tip natin, no? Success tip natin pagdating sa 2024. Kasi alam mo, ang una talaga dyan, you have to be able to define, no, clearly kung ano yung gusto mo. So my first suggestion is, bago matapos yung taon, no, instead of just making New Year's resolution, ang pinaka-important na tool na gagamitin natin for 2024, kumuha kayo ng notebook na walang sulat. And this is called journaling. Ayan, journaling. So ito, no, meron tayong journal, like a notebook, and make sure wala siyang sulat. Any plain na notebook, no, na walang sulat. And the first step that you do talaga is to start your life, no, na mag-start ka maka-attract ng mga pangarap mo. You have to write down a bucket list. Yan. Although marami na nakarinig niyan, pero sa totoo lang, napakasimpleng gawin, pero maraming tao hanggang ngayon wala pa rin sila. So ano ba yung bucket list, no? We will write down 101 things, no, or accomplishments that you want to be, you want to do, and you want to have bago ka mawala sa mundo na ito. Kasi the first step talaga of attracting what you want is kailangan you begin with the end in mind. Ano ba talaga yung gusto mong matapos, mangyari, di ba, sa buhay mo? And then write it down, start writing it down. Now, napaka-powerful nito kasi nung tinuro ito ng mentor ko sa akin many years ago, no? Nung walang-wala talaga akong pera at that time, I started writing down and sabi niya sa akin, huwag mo limitahan. Ano ba talaga yung mga gusto mo? And ang trabaho mo dito is pag sinulat mo siya, no? This is like, what do you call this? A wish list na, pinipetition mo ang langit na ibigay sa'yo. Yan, 'di ba? Kasi nga pangako ng Panginoon, 'di ba? Kung ano man hingin mo, kung maniniwala ka lang, lahat ay ibibigay sa atin. Pero ang tanong, nasaan yung listahan? 'Di ba? Paano ibibigay ng langit kung wala namang listahan? In fact, in Habakkuk 2:2 in the Bible, nakasulat doon na if you write, 'di ba, clearly ano yung pangarap mo, in God's time, ito ay mangyayari talaga. Ay napaka straightforward na nakalagay sa Biblia. And so that's what we do, no? Sulat tayo. Ako, sabi ng mentor ko, kasi nung una nilagyan ko ng mga simple lang. Sabi niya, ayan ba talaga gusto mo? Sabi niya, binalik niya yung notebook sa akin. Sabi niya, lagay mo yung talagang target mo talaga. Wag yung alam mo kaya mo nang gawin. So sinulat ko doon, I will be a international best-selling author. Lalabas ako sa Forbes magazine. I will be featured and recognized by Forbes magazine. Sabi ko, I will meet and have dinner with Hollywood stars, ganyan. And marami pa, no? Sabi ko nga, I will meet by mga idols ko yung mga lodi ko sa pagdating sa motivational speaking, sila Robert P. Kiyosaki, Anthony Robbins. And magugulat kayo, no? Because I did this 2006. I did this exercise. And right now, tinignan ko yung listahan ko, and around 60+% ng sinulat ko ay nagkatotoo na. Alright, so I challenge you, ito yung una nating gawin, di ba? We have to come up with our bucket list. Ayan. So I hope nakatulong sa iyo. Ang gagawin lang natin, ang armas lang natin talaga is notebook at ballpen, at ikaw ay pwede nang umasenso at yumaman. Ayan. Alright. Okay. So, kung meron ka ng pambili ng notebook tsaka pen, di ba? Alam mo na, meron ka ng blanco dyan. How would you know first what to write? Okay. So, ang pagdating kasi sa goal setting and and manifestation, ang una natin talagang kailangan ding i-align yung mga ilalagay natin is yung tinatag natin na yung value system natin. When I say value system, iba-iba kasi ang value system ng tao. For others, mataas ang value ng pera para sa kanila. For others, hindi naman. They love, ang mas priority nila, for example, is peace of mind.
or let's say freedom, 'di ba? So depende yan sa value system mo, no? And kung ano yung highest values mo, make sure na aligned, na nandun yung mga goal set, yung mga goals mo na gusto mong ma-achieve. Kasi kahit ano yung goals mo, 'di ba? Pag hindi siya aligned sa values mo, hindi siya magkakatotoo eh. And mahirapan ka kasi you will not be inspired. Pag yung value system mo, let's say ang priority mo is let's say peace of mind and freedom, maybe one of the things na aligned doon is to have multiple sources of income. Di ba, magkaroon ka ng maraming sources of income para madali mong ma-achieve yung financial freedom, and that's what you put there, no? Ilagay mo doon sa ano mo, sa bucket list mo. I am, for example, I'm so happy and grateful now that I have, for example, 10 multiple sources of passive income, which is giving me financial freedom. Yan. So, yun yung pinaka ano, no? Kanya-kanya kasing values natin eh. Baka sa ibang tao importante yung sapatos, pero para sa iba maliit yon. Baka gusto nila bahay at lupa. So, wala kasi talagang dikahon or canned na approach pagdating sa goal setting. It's really according to your your value system mo. Tama. Kumbaga, when we identify the value system, yung pala, kumbaga, would you say na yun muna yung kailangan nating alamin? Talagang mas kilalanin natin sa ating sarili? Yes, kailangan mo, ang tawag dyan self-mastery eh. Kasi doon mo lang ma-fine-tune yung goals mo. Di ba? If you really know yourself. For example, at saka sabi ko nga, no, nag-change kasi din yung value system natin over time. Baka nung bata tayo, di ba? Siguro nung mga nasa 10 to 20 years old tayo, gusto pa natin mag-games, di ba? Kaya siguro sa value system natin, mataas ang priority. Magkaroon ako ng PlayStation, di ba? But you know what? As you grow older, maybe when you're 40, 50 years old, hindi na importante yung PlayStation sa'yo eh. Bakit gagawin ko doon, di ba? I'm not into playing that anymore. Baka pagdating mo ng 50 years old, ang hinahangad mo na ay magkaroon ka ng peace of mind. Alright? So, yung mga pupuntahan mo na lugar, yung mga gusto mo ma-achieve, maybe you want to land into having your own farm lot, di ba? Na nagtatanim ka na lang. And pagising mo, may fresh air, because a lot of people, no, nagbabago talaga, no? Nagbabago talaga yung value system natin. So, we also have to adjust our goals, no, every year. Kaya nire-review mo yan, and then nire-realign mo doon sa ever-changing value system mo. Napaka-ano pala, no? It is also, we may say that it may also be a process. Yes. So, yung mga single kasi, actually, medyo mapusok pa yan, gimigero, di ba? Iba pa yung ano natin eh, di ba? Depende sa stage in life. Yes, pero pag let's say nagka-family ka na, and I'm sure you will agree with me, magbabago kasi yung goals mo eh. Mm-hmm. Somehow, for example, in my case, one of the most important values for me is to become a really good father to my kids, and of course to my wife, 'di ba? To be a family man. Kasi part ng responsibility na natin ngayon is to be a good provider. Tama. So very important sa akin 'yan. I don't want to go into things na hindi ko mapo-provide, no, yung mga pangangailangan ng pamilya ko. I want them to have the best life. Especially my kids. You mentioned, John, no, parang actually differs, 'di ba? I mean, there's no right or wrong answers. 'Di ba? Yes. Whatever stage in life, whatever age, importante is kung na-achieve natin siya. Pero meron ding certain na paraan. 'Di ba? Meron ba certain na paraan? Like kung gusto kong sabihin natin, gusto ko, sabi mo nga kanina, multiple sources of passive income kunwari. Pero the ways to getting there, 'di ba? Yes. Does it also matter? Ito na 'yon. Oo, ito na yung gagawin mo. Okay, yung yung reality kasi natin is based on the programs that are installed into our subconscious mind, no? When I say subconscious mind, yung mind kasi dalawa yan, no? Conscious and subconscious. Yung subconscious, kumbaga yung isip natin parang computer eh. Kung ano yung program mo, yun din ang nagiging resulta ng buhay mo. So kung araw-araw sinasabi mo, wala akong pera, kamusta ka na, ito, taghirap, di ba? Yun talagang mangyayari sa'yo eh. So what you want to do is every night, yung sinulat mo sa bucket list mo, ang pinakamaganda dyan, para ma-program mo siya into your subconscious, kumuha ka ngayon ng cartolina or ng illustration board, di ba? Yung nilagay mo dyan, let's say naglagay ka ng dream car mo, naglagay ka ng dream house mo, naglagay ka ng dream monthly income mo, at kung ano man, di ba? Or yung dream love life mo.
Gumupit ka ng pictures na magre-represent sa kanila because the mind is programmed through pictures and movies. Ilagay mo yan sa dingding, 'di ba? Kung may videos ka pa nga sa computer na lagi mong pinapanood bago ka matulog, mas maigi pa. And with that, bago ka matulog, 'di ba, the last 20 minutes before you go to sleep and the first 20 minutes when you wake up, yun ang titignan mo at raramdamin mong nangyari na siya. All right? And then after you do that, you surrender it to God, you surrender it to heaven, and then you will be surprised, 'di ba? Bigla na lang makaka-attract ka ng mga opportunities, ng mga ideas, ng mga solutions na magbibigay kasatuparan sa lahat ng mga visualize mo at inimagine mo na nasa iyo na at niramdam mo. Sabihin natin, let's claim it, 'di ba? Let's claim it. sabihin natin, yung 10 doon sa nilista mo sa bucket list mo, unti-unti mo siyang na-achieve. Yes. So, kailangan dyan, nire-rehearse mo na siya sa isip mo. Hindi yung parang in the future tense. Kailangan as if na siya, ongoing na siya. You have to assume, all right, that the wish is already fulfilled or the prayer is already fulfilled para mangyari siya. And just keep on holding on to that feeling. Diba? And if you can have that feeling, yung feelings kasi, yun yung vibration na kailangan para ma-magnet mo siya papunta sa'yo. And most importantly, yun nga, pag nagpakita na yung idea, yung opportunity, yung solution, dito sa mga pangarap mong ina-attract mo, kailangan mo siyang aksyonan. Hindi naman pwedeng nagve-visualize ka, nangangarap ka, tapos niraramdam mo, tapos pag nandyan na yung babae na sinagot, diba, na sinagot na yung pagdarasal mo, pinakilala ng kaibigan mo yung mistisa na mahaba buhok, na malambing, hindi mo pa siya in-approach, hindi mo pa kinuha yung number, di ba? Because the universe always responds to what we are asking for. Kaya lang, ang problema sa mga tao, hindi tayo marunong mag-receive. Ayaw natin tumanggap eh. Yun yung problema. So, minsan ka binibigyan lang tayo ng compliments, sasabihin sa'yo, uy, ang ganda naman ng sapatos mo. Ay, ano lang to, mura lang to, di ba? Ayaw natin tumanggap eh. Sasabihin lang natin, thank you, di ba? Oo. Tama. So yun nga, no, may question siguro, follow-up nun dyan, is sabihin natin, unti-unti na nating nakukuha. Diba, na-achieve, naku-cross out natin. Meron bang, at least from your experience or your client's experience, na okay, na-achieve ko na to, pero yun na pala, it may seem overrated. Yun na ba yun? May purpose ba tong ginagawa ko? Actually, ang tawag namin kasi sa tinuturo natin, no, yung ever-expanding wealth, no? Kasi sa totoo niyan, okay, pag may na-achieve ka na, ang success tulad nung una nating interview na nasabi ko, it's the never-ending journey towards the achievement of worthwhile goals. Ibig sabihin, hindi porket nakuha mo na yung sasakyan na gusto mo, it stops there, or nakuha mo yung income. Let's say, nag-hit ka ng 1 million, tinarget mo. You cannot stop there eh. Kailangan ever-expanding eh. Because our soul was designed by God to always seek, it seeks to expand. Kumbaga para siyang fountain or bukal, di ba? Talagang parang ano yan, gustong lumabas. Hindi mo siya pwedeng pigilan. So kailangan, pag na-hit mo yung certain goal mo, hindi masama na mag-set ka ng a bigger goal. Right? But because that is our right, that is our, kumbaga, nature natin to seek, no, ever-expanding experiences and ever-expanding wealth. So, somehow, when you reach that goal, kailangan ready ka, no, to set higher goals. O kumbaga mag-set ka pa ng higher breakthrough goals para sa sarili mo. Yung mga iba naman, sometimes dahil hindi nga align sa value system nila yung na-hit nila, na hindi nila na-realize yun right from the start, it also teaches you a lesson to recalibrate. Di ba, na-realize mo, ay hindi pala importante sa akin to. Pero walang masama na mag-set ka ulit ng bagong goal. Right? Okay. Because that is how life works. If you stop dreaming, di ba? You will stop earning, you will stop expanding, you will start dying. Yes. Huling mensahe mo, John, para sa ating mga viewers and listeners today. Siguro sa mga papasok, no, yung last na gusto kong sabihin is also the word discipline and commitment. Kasi pag nag-set tayo ng goals, let's say nag-set ka na, mag-hit ka ng first 1 million mo this 2024. Alam niyo nangyayari? Across the months that we are trying to achieve that goal, yung tao magkakaroon ng mga pagsubok, 'di ba, ng mga challenges bago niya maabot 'yon. Normally pag nangyayari, pag 3 months na, 2 months pa lang or half of the year hindi pa naabot,
nagre-readjust na tayo, nililiitan natin. Baka naman pwede kahit 300,000 na lang or 250,000 na lang kasi hindi pa nagpapakita yung 1 million eh. Hindi dapat ganun, no? You have to hold on to that dream, di ba? You have to hold on to that dream and still keep that feeling na nandun na siya kasi tapos na yan eh. Pag hiningi mo siya, it's done. Ang hindi mo na lang alam kung kailan siya magmamanifest, yung right time. So you have to just keep on trusting God that it is already given to you. Yun yung importante. So then ang gawin natin, instead of giving up, slowing it down, or shrinking the goal, we just have to keep on moving forward. Diba? We have to keep on moving forward. I-change natin yung mga strategies natin pag hindi gumagana until we finally hit yung goal natin at maabot natin. Tama yun, no? Tama yun. Discipline and talagang just trust the process. Wag panghinaan ng loob. Malay mo, some things are not just for you at that moment, but the ultimate game plan is mapapasa'yo din yan. Yes, diba? kasi ang mangyayari dyan, if you hold on to it, magugulat ka eh. Because God is so powerful. Alam mo ba na yung 1 million, di ba? Just by a certain instance or a certain change of strategy, ay pwede siyang dumating sa'yo sa loob ng isang araw lang. Pwede. Bakit hindi? Bakit hindi, di ba? And when I was mentored by yung coach ko si Jack Canfield, I was surprised. Sabi niya, if you really believe, di ba, in this process, di ba, and you really stick to the process, sabi niya sa akin, titibay kasi yung faith mo as you go along. And then pag mataas na yung level of faith mo, pwede kang tumawag ng 1 million sa isang araw lang, sa isang oras. Sabi niya, yung yearly income mo, pwede yang maging daily income. Tama. So, kumbaga, para sa atin, no, kung ano man ang mga goals natin na gusto nating ma-achieve, 1 million, 10 million, 100 million, it will all just be, kumbaga, babalik ito sa atin basta patindi ang ating pananampalataya sa Panginoon. John Calub, maraming salamat. Merry Christmas again. In advance, Happy New Year. Happy Christmas and thanks for inviting me, and I hope nakapagbigay ako ng value sa mga viewers and listeners natin for this episode. Yes. And magkita-kita tayo sa 2024 for more success tips sa Facebook na lang ni Sir John Calub sa John Calub Training. Alright, maraming salamat, John, and of course, Happy Christmas. Thank you.